Hi mga preni! Talaga namang napakasarap ng pansit. Paano pa kaya kung ito yung gawin nating symbolize birthday cake, di healthy pa. And I'm Fanny from Fanny's Cookery. Hiniwa ko na ang mga gulay na ating kakailanganin para mamaya ay tuloy-tuloy na tayo. At ito yung gamit ko, pansit canton. Pwede kayong gumamit ng bihon ha. At sa piniinit na kawali ay maglagay tayo ng sesame oil or regular oil. Saute natin ang half of the garlic until fragrant, half of the onion, saute until translucent, at igisa din natin ang carrot for 1 minute. Then ilagay na natin ang half of the green beans, saute for a seconds. Pagkatapos ay ilagay na natin ang half of the cabbage. Then season natin with pepper at patis according to your taste. Saute for a minute at ilagay na natin ang half of the celery, stir fry for 2 minutes. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Set aside muna natin. In the same pan, mag-add tayo ulit ng sesame oil. Saute natin ang half of the garlic until brown and half of the onion, saute until fragrant. Then ilagay na natin ang pork. Saute naman natin ito until brown and almost tender. At sa puntong ito ay medyo malambot na. Ilagay na natin ang chicken. Stir fry natin with the pork until brown. Sprinkle natin with pepper. At igisa lang natin hanggang sa lumambot na ang mga ito. Lagyan ng soy sauce, taste accordingly. Stir natin hanggang sa maabsorb. Saka natin ilalagay ang half of the carrot. Stir fry for 2 minutes. Then half of the green beans. Stir fry for a minute on low heat at i-add na natin ang half of the cabbage and celery. Stir fry for a minute. Udburan natin ng pamintang durog. Haluin at i-remove natin from pan. In the same pan ay mag-add tayo ng 700 ml of water at chicken broth cubes. Stir to dissolves. Then mag-add tayo ng soy sauce, haluin muna natin, saka tayo mag-add ng oyster sauce. Taste accordingly ang mga ito ha. Bring to a boil over medium heat. At mag-add ng more water kung kailangan at kapag kumukulo na ay bawasan ng init at ilagay na natin ang pansit canton. Haluin muna natin at season natin with pepper. Lutuin hanggang sa mag-dry at lumambot na ang ating noodles. At kapag kaunti na ang sabaw ay turn off the heat at i-add natin ang nilutong mga gulay. At magtabi tayo ng some vegetables for toppings. Turn on the heat and cook until the liquid is completely absorbed. At para sa lumpia ay mag-add ng 2 tablespoon of cornstarch. Haluin muna natin. Then mag-add ng 1 egg dito sa ating gulay. Haluin until combined. Dalawang luto ang ginawa ko sa mga gulay mga preni dahil dito wala tayong meat. At ilatag na natin ang wrapper. Then lagyan natin ng 2 tablespoon or more na vegetables. Balutin natin at basain natin ang dulo ng egg galing sa gulay. Or pwede din kayong gumamit ng water sa pag-sealed. Super easy lang nito mga preni. Ayan at ready to fry na tayo. At sa pinainit na mantika ay i-fry natin ang lumpia until golden brown and crispy. Pagkatapos remove natin from pan at hayaan nating makatulo ang excess oil. Maaari na nating i-plating ating pansit. Hatiin lang natin ang lumpia sa kalahati kung nais. At kung nakabot kayo sa punto ng bidyong ito, ay mga tagasa naman kayang nakapanood ng video kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat. Ayan at lagay natin ang happy birthday sa gitna. O di ba meron na tayong symbolize cake na pwedeng pang merienda at pang ulam na rin. San ka pa dahil meron tayong pansit, lumpia at cake pa. Tara, tikman na natin. Ay, sarap ha. Try nyo na rin. Kaya kung hindi pa kayo nakapollow sa aking page ay i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!